My request, ISP Kutaran to lead the prayer. Mr. Chair, I move that we dispense with the opening prayer. Okay, thank you. So, maaari na po tayo umupo. Mr. Secretary, please do the roll call. Thank you so much, Mr. Chair. Kasama po natin ngayon sa ating CSO accreditation ay ang representative po ng Federation of Child Development Workers Association of Reyna Mercedes in the person of Ma'am Virginia Gallio. Kasama din po natin ang President ng Federation ng Barangay Nutrition Scholars through Ma'am Janet F. Magaway at ang tatlong representatives mula po sa Federation of Persons with Disability of Reyna Mercedes Isabela. Kasama po natin si Ma'am Pilar Sarmiento, si Ma'am Glenda Kalimag, at saka si Sir Rodel Panaga. At ang Committee Chair on CSO, the Honorable Albino Condapay, at ang mga miyembro, yours truly, and the Honorable Edwin Esteban, and ex-officio member, Attorney Jeril Harold Respicio, our Vice Mayor. Kasama din po natin SB member Arnold Barangan, SB member Hilaria Cutaran, and SB member Domingo Bawa, Mr. Chair. Okay, thank you, Honorable Apostol. The Federation of the first applicant is this the Federation of the Daycare Worker of Reyna Mercedes. Yes, Chairman. Gusto ko babati sa ating lahat. Especially sa ating Vice Mayor Harold Respicio, sir. Sa ating mga SB member, Honorable Albino Condapay, Honorable Tony Apostol, Honorable Esteban, Honorable Cutaran, Honorable Barangan. Kay Honorable SB Bawa, sir, sa ating mga kasama, yung mga kasama ko ngayon. Ako po si Virginia Gallio, Child Development Worker Federation. Ako po ay taga Santiago. Ito po ang sa aming pong grupo. Kami po ay katatapos lang po namin na-accredit nung last May, sir. Mr. Chair, tapos. Yes, sir. Tapos na po. Mr. Chair. Okay, Honorable Ma'am Virginia, anong accreditation to? Yung sa regional, sir. Sa national. Sa region, sir. Ito po yung accreditation ng as a whole, sir. As a whole. Ng mga daycare workers, sir. So, anong klaseng accreditation po yung in-applyan natin sa regional? Anong opisina po? DSWD? DSWD, sir. Anong accreditation po yun? Lahat-lahat, sir, yung mga namin, sir, yung mga ginagawa namin, yung how to teach, manage sa mga bata, sir. Saka especially dun sa sir, na-accredit din kami, kasali yung mga namin, sir, SF namin, sir. Hindi po ba ito yung accreditation, Ma'am Virgie, ng facility po natin as to the standards, kung pasado siya sa lahat ng mga standards? Nagpapasalamat ako, sir, kay Ma'am Shea kasi kami lahat ay pasado, sir. So, yung certificate namin, sir, is good 5 years in service na yun, sir. Ande. Yung inaccredit po ba natin ay yung inaccredit po sa atin ay yung facility po natin, yung routinary na ginagawang accreditation ng DSWD kung functional at pasok ba siya sa standards ng ECCD, yung ating mga child development centers? Yes, Chairman. Ito po yung merong 5 years. Yes,
Yes, SB. Maliban po dun sa facility, inaccredit din po si Child Development Worker Yes. ng Standards Bureau. Ayun, maalala ko na. Tama po ako. Tama, Ayan. SB. Ng DSWD. Ina-accredit po dun sa capacity ninyo bilang teacher ng daycare. Lahat po pumasa sa accreditation. Yes, SB. Dun po sa accreditation po natin, meron po siya kinatawag na level. Yes, SB. Kami lahat, SB is naka-level 3 kami. So, yun yung level 3 is good for 5 years na accreditation. So, bago matapos yung 5 years, babalikan ulit kami, SB. Okay. Paano kung level 1 lang po yung ipinasa ni Child Development Worker na accreditation? Babalikan ka din after 1 year, SB. After 1 year. So, pinakamataas na po yung level 3. Pinakamataas na yun, SB. Lahat na po ng ating mga child development workers ay pasok sa Standards Bureau ng level 3. Yes, SB. Wow, congratulations naman. Maliban po dun sa ating pagbuo ng organisasyon na Federation ng Child Development Workers po, ano pa po yung gusto po nating, ano pa po yung ibang advocacy o ng ating grupo na gusto po nating makilala ng Sangguniang Bayan? Yung makilala ng aming mga kasama, gusto po lang namin ipaabot ang aming hinanakit na sana po kami din ay mabibigyan ng additional subsidy or yearly na uniform, SB. Pagdating po sa subsidy, alam ko ang mga child development workers ay tumatanggap ng honorarium mula sa barangay. Yes, SB. Okay. Ang equivalent po niyan, kung hindi ako magkamali, ay kung magkano yung sinasahod ng isang elected na kagawad sa isang barangay, ay yun din dapat ang matanggap ng isang child development worker. Yes, SB ganun din. Lahat po ba ngayon ng child development worker, standard na ang sinasahod ay parang sa sahod, ay honorarium ng isang regular na konsehal sa barangay? Sa akin, SB, okay yung sahod ko is naka-level sa barangay official, pero hindi ko din alam, SB, yata meron din, SB, ang kulang. Meron pang mga barangay na hindi pa na-level yung sahod ng child development worker sa isang kagawad. Hindi ako sure, sir. Okay. Kasi parang nung huli tayo nag-usap-usap, parang yun yung sentimiento ng iba. Maliban po sa honorarium na tinatanggap sa barangay, meron po ba tayong natatanggap na subsidy mula po sa LGU? Meron, SB. Tumaas ng 1.5. So, sa quarterly is 4.5. 1.5 per month? 1.5 per month, SB. Okay. So, meron din kami sa provincial, SB, 500 allowance. 500 pesos, SB, per month. per month. So, ibig sabihin parang yung sa sahod natin, sa honorarium natin sa barangay, madadagdagan pa siya ng 2,000 mula sa subsidy ng LGU at sa subsidy ng provincial government. Yes, SB. Anong sentimentong sinasabi mo kanina po, Ma'am Virgie, na gusto nyong madagdagan pa itong subsidy natin? Kung maaari, SB. Saan po natin dapat hingiin yung dagdag na subsidy, Ma'am Virgie? Sa barangay kasi, SB, is kung ano yung sahod ng barangay official, naka-level dun. So, hindi ba pwede dito kaya, SB? Yung dagdag ng namin, ng subsidy namin is 1.5, kahit konting pabor, SB pwede. Kung if pwede lang, SB. Mr. Chair, SB. may mga programa din na binibigay maliban lang dun sa mga linabas mo, Ma'am Bertie, bilang isang child development worker, mahirap magturo ng bata, diba? Yes, SB. So, in additional, may binabayaran ba yung mga parents, yung may anak na pumapasok sa
doon sa iskulahan nyo, yung mga parents nagbabayad din pa sila ng mga payments. Kasi nung kapitan ako, kada isang bata na pumapasok sa day worker, ang tawag noon, hindi Yes, kwan. SB. So may 50 pesos na per month na binabayaran yung parents. Yes, Mayroon pa rin ba hanggang ngayon yung mga binabayaran ng mga parents? Hindi natanggal yan, SB. Meron din, pero hindi sa pilitan, SB. Ay, Bayad yung may voluntary. gusto. Yes. Parang voluntary. Yes. Thank you, Mr. Chair. Okay, thank you sa klarong katanungan at kay Ma'am Bergie. Meron pa po bang samahan dito ang magtanong sa ating daycare worker? Okay, speak. Bago po ibigay yung floor sa ibang members, gusto ko lang din i-take yung opportunity na to na i-comment po yung ating mga daycare, yung ating mga child development workers. Maliban po sa pagtuturo nila sa umaga, half day lang po yung class natin sa daycare, di po ba? Yes, SB. Okay. Dahil maliban po sa pagtuturo po nila sa umaga, nagagamit din po sila ng opisina ng MSWD sa lahat po ng mga trabahong ibinababa sa kanila. They do monitoring, Yes, they, SB. they do office work pa. Yes, Ang daming pinapatrabaho sa atin. Nakikita ko yan na hindi kayo tumitigil. Even during weekends ay hindi tumitigil yung trabaho ng daycare workers. Yes, SB. Maliban sa pagtuturo sa mga bata ng morning, ay meron pa kayong mga trabaho na paperwork na sobrang dami. Monitoring, interviews, profiling, at kung ano-ano pa ang ginagawa ng ating mga daycare workers. Yes, SB. So with the limited na honorarium na nare-receive ninyo, ay patuloy pa rin kayong nagtatrabaho ng higit pa sa oras kung kinakailangan. Kaya gusto ko lang magbigay ng commendation sa inyo for doing a good job po, Ma'am Virgie. Thank you, SB. Kahit pa paano, SB, ginagawa din namin yung mga amin, pinapagawa ng boss namin na kahit marami, pilit din namin kinakaya, SB. Kaya kami magpapasalamat kay Ma'am Shea na sa... Nagpapasalamat ka sa kanya, binibigyan niya kayo ng maraming trabaho, kamo. Ay, hindi, SB. Ma'am Trabaho Shea, namin yun, SB. Trabaho namin yun. Nagpapasalamat din kami kasi kahit paano nagagawa namin yung lahat ng pinapagawa niya. Lalo sa accreditation namin last, halos hindi na kami makatulog, SB, sa dami ng papers. Ma'am Virgie. Okay, thank you, Ma'am Bergie and Esbiton. Yes, sir. Meron pa po katanungan kay Ma'am Bergie? Ako pong magtatanong, Ma'am Bergie. Yes, Ilan po kayong daycare workers sa Barangay Santiago? Isa lang, sir. Kasi may barangay na dalawa po ang nagtuturo. Bakit yung ibang barangay may half day sa umaga, half day sa hapon? Yes, SB. Depende sa SB sa sa kadami ng bata. Okay. Ibig sabihin, mas maraming bata po sa amin kasi dalawa po ang daycare sa amin. Half day sila eh. Yes, SB. Okay, thank you. Meron pa po katanungan kay ma'am? Okay, SB Esteban. Ma'am, Sir? sabi niyo kanina yung honorarium ninyo na na-receive, which is equivalent to an elected official, Yes, SB. aside pa dun sa 15 na voluntary na ibibigay mga magulang sa mga bata, pag may mga anak. Yes, SB, naniningil din kami pero hindi sa pilitan, SB. Tignan din namin yung sitwasyon ng mga parents kung kaya or hindi. O sa whole year, SB, maganda no kung may isa, dalawang magbabayad ng monthly. Gano'n? Yes, Bakit- SB. Bakit sa amin may 2015 na bata, lahat naman po nagbabayad? Depende. Sabi mo nga, voluntary ano?
Voluntaryo nga naman pala. Pero sa amin naman din, nagbabayad din yung mga bata doon na 15 yata. 50 pesos SB. Hindi, 15 ang tinuturuan na bata yung sa amin. Times 5, the series 750. Dagdag dun sa honorarium nyo na equivalent to barangay Kagawad, may medyo okay na rin. Plus 500 yata sa provincial, Yes, SB. pero kulang pa rin kung tutuusin ko sa Kung tutuusin na SB ko lang. buhay ngayon. Okay. Maraming salamat, Ma'am Banji and SB Esteban. Siguro dun sa inyo SB, na-konsensya sila dun sa kasi sabi nga ni Ma'am Banji kanina, hindi po sa pilitan. Meron pa ba bang tanungan? Okay, recognize our Vice Mayor. Alright, hello madam. Kapag sinabi po natin daycare before grade 1, before kinder, Yes, sir. Yes, sir. Yes, Your Honor. saan po nagsisimulang tinuturo sa bata yung magbasa, yung literacy? Hindi kami as in nagpapaturo ng magbasa, Your Honor. Yung first, yung ginagawa namin, bawal yung pilitin yung bata na magturo ay na ipustro mo sa kanya yung hindi dapat. Ang ginagawa namin, Your Honor, is yung mga socialization. Magtuturo din kami ng ganun, SB, pero yung mga simple lang. Wala po tayong mga technology na ginagamit, halos puro physical and verbal activities lang. Meron kami, sir. Meron kami, Your Honor. Ano po yung instruction na ginagamit ninyo? Nagtuturo po ba kayo ng letters, numbers? Yes, Your Honor. Meron po ba tayong may tutulong para ma-improve yung literacy rate ng ating lalawigan? At sa bayan ng Reyna Mercedes, I think, sir, dismal ang ating figures pagdating dyan. SB Tony, baka gusto mo kaming ikwento about sa literacy rate ng Reyna Mercedes o ng Isabela o kaya yung ating reading, score sa reading at math and science kasi nung huling nagsubik seminar tayo, sobrang depressing ng figures. Baka kaya nating ayusin yan kahit sa daycare process pa lang. Ang tama sana kung nag-stay yung ating committee chair on education kanina. Tama po yan, sabay-sabay po kami nagulat during the last local school board meeting kung saan lumabas po yung figure ng and literacy rate po natin sa in Reyna Mercedes mismo ay masyado tumaba, Mr. Chair. Ito po yung ina-address, ang sinusubukan pong i-address ng local chief executive, yung issue na yan sa pamamagitan ng summer reading class and summer math class na ginagawa ng mga local school board paid teachers sa mga non-readers at sa mga mahihina po sa mathematics during weekends and summer ng dito sa Reyna Mercedes. Pagdating po sa ECCD, Early Childhood Care and Development, meron po silang standard na instructional materials na ginagamit, Mr. Chair, na pinaprovide po ng ECCD Council. Binababa po. So from the trainings and capacity na ibinibigay sa bawat daycare workers, yung instructional materials din po ay ibinababa mismo dito. Para yun po ang magamit nila to cope up po na pagdating po ng preschool, nung daycare, ay able to identify colors, figures, and at least count and write their names Yes, SB. bago tumating sa preschool sa formal education. Yes, SB. Ano po yung rate natin ng illiteracy dito or literacy sa Reyna Mercedes? Base sa age. Bigyan nyo kami ng pinaka-relevant na figure. I cannot give the exact figure, Mr. Chair, pero parang ang natatandaan ko last time ay parang kokonti, wala pa sa 1% ang sa numeracy ito, sir, parang wala pang 1% ang ready sa mga sa mga elementary grades
na mag-proceed into higher education when it comes to numeracy. Ouch, ang sakit. Ilan tayo? Sa literacy. At saka ganun din po sa, I think sa Isabela, tsaka sa Philippines, halos kulelat tayo parate sa numbers skills, tsaka sa verbal skills, sa words, napakababa po. At hindi na po ako magtataka kung dito sa ating probinsya at sa Reina Mercedes ay hindi talaga prepared ang ating kabataan sa kanilang verbal skills, literacy, magbasa at umintindi ng passages at gumawa ng math. Ano kayang magagawa natin sa daycare center? Sabi niyo po kanina, sir, madam, meron kayong set of guidelines or parang curriculum or program na pinapagawa sa mga bata. Ano po ba yung performance ng mga bata as far as they are concerned? Na-meet ba nila yung standards na ibinababa sa inyo? Ang binababa lang namin yun, Honor, yung ma-identify nila yung colors, numbers. Pero yung numbers, sir, naka-indicate lang dun sa 1 up to 20. Pag yung bata is okay na dun, i-move namin sila sa daycare, sa kinder, Your Honor. Pero yung yung alphabet naman, Your Honor, basta ma-identify nila yung A up to Z, kung marunong na sila mag-identify, okay na sa amin. Kasi yung age nila, Your Honor, is 4 years old. So, kaya dapat nila ng yellow, green, Yes, Your Honor. 2, at saka A, at saka yung phonetics like Yung mga sound, Pero Your Honor. kaya ba nilang i-combine like d, o, do? Ay, hindi naman lahat, depende sa bata as in. Paano po sila nagpe-perform? Ano po yung performance ng mga bata as far as that instruction is concerned? Maganda ba performance nila or bagsak din? Ay, hindi. Okay lang, Your Honor, kasi sa age nila, Your Honor, is, basta sa amin, marunong na sila mag-identify ng shape, yun, Honor. Madami pa naman yung pupuntahan nila, Your Honor, may kinder pa. So, kami lang is daycare, Your Honor. So, lahat pumapasa kumbaga. Ayun, yes, Your Alam mo Honor. ano, hindi papasa ka, di ba? Saka na lang siya ibagsak sa high school. Basta wag lang nating masyadong huli kasi kung minsan pinapasa na, okay lang yan siguro pag masyadong bata. Pero kung minsan pag pinapasa ng elementary, high school, college na, di pa rin marunong magbasa. Paano yan kung magtatrabaho ka na, hindi ka makapagtrabaho? Sila na yun. Huli ka na sa buhay. Lahat kasi pinapasa sa elementary, high school, tsaka sa college eh. Meron po tayong pagkukulang dyan. Pero I think okay naman po pagdating sa daycare. Huwag masyadong seryoso kapag bata, baka matrauma eh. More on social and emotional development, cognitive development, yung Yes, Your focus Honor. ng ating child. May guide kami din, Your Honor, yung ECC checklist, yung movement nila, yung kami nag-aano. Kung kaya nila yung scribbling, coloring, may guide kami kasi Your Honor. Kaya, Mr. Chair, yun yung kahalagahan na yung ating facility ay equipped siya sa mga standards ng ECCD. Kaya nakahati ang daycare center into 4 corners. Tama po ako? Yes, SB. Dapat may play area, may nap area, may learning area. Tapos tinuturuan kasi natin sila from the basic on how to do hand washing and everything. So dapat ang standard, mababa din yung mga ginagamit nating toilet bowls, hand washing facilities. Yes, SB. Kaya masarap dalawin yung Vice, meron po tayong isang facility na funded ng ECCD Council at naitayo ito sa Barangay Santor. Yun yung model na facility ng daycare. NCDC. Yung ECCD. Yes, opo. Na kung ano yung setup nun, supposedly ganun dapat ang setup ng lahat ng mga child development centers natin. Pero kung hindi man maging eksaktong ganun, at least ma-provide natin yung mga facilities na kailangan sa loob doon sa inyong respective centers, pasok na siya sa standards ng ECCD. Yes, SB, yung accreditation namin, pasok lahat yung mga area ng room namin, doon kami pasado, at saka yung mga kitchen, kasi yung doon sa feeding. Doon kami pasado kasi maluwang yung mga
Child Development Center na pinagawa ni Mayora noon. Mr. Chair, so Ma'am Bergie, yung mga batang pumapasok dun sa daycare, hinahatid ba ng mga magulang Yes, SB. hanggang pag-uwi? Pag-uwi, kasama pa rin yung mga magulang at yung bata. Yes, SB. Pero pag napasok na yung bata dun sa loob ng school, pati magulang. Eh, di bawal na SB. Sa labas lang sila, SB. May tanong pa ako. Di ba lahat ng mga daycare student may feeding ano? Ay, meron SB. Pero nagtataka rin ako, pati yung mga magulang, tumataba na rin eh. Ay, SB, ganito kasi ang setup namin. Pag may tira SB, nahiya naman kami magbit-bit, siyempre ipapakain namin Hindi, tama ito, di ba, Ma'am Bertie? Yes, yes, yes. Tama ito, dahil Tama. malapit lang ako dun sa daycare center. So, pagdating dun sa school ng bata, di ba may mga playground dun sa surrounding ng school, Yes, yes. school room? May mga proper na tinutuluyan yung mga nakahatid para magkwentuhan doon, wala? Sa akin, SB, dun sa harap ng, yun sa room ko, harap kasi ng Hindi ba ng kasama center. yung, kasi karamihan na kwentuhan na yung mga magulang doon sa labas, di ba? Yes, SB. Kwentuhan doon. Wala bang nagmamaritesan doon? Meron SB, kasi yung room ko kasi dalawa na SB. Meron ako lang naman yata yung may maluwang na kusina. Maluwang na yun kasi yung isa na, yung room ko noon, yun yung plan. Pero ngayon may isa, kaya ginawa kong feeding area yung isa. Kaya bahala na sila kung anong gagawin nila, basta lahat ng naluto, ipapaluto, lulutuin na nila. Ilan bang edad nung pwedeng pumasok doon sa school na pinawagan ng mga daycare worker natin? 3 to 4 SB, 3 to 4. Pero pag yung edad na dalawa, pwede pa rin pumasok basta't gusto ng bata. Pwede SB, pwede. Nangunguha di kami ng 2 years old pero kakain lang siya. Okay. Hanggang ilan bago mapupunta sa mas mataal na level na school? Di ba meron din sa mga eskulahan ng ng mga elementary, may inawakan din yung teacher na para mas mataas din sa level ninyo. Yes, SB. Doon, ilan taon na ba yung mga pwedeng pumasok doon? Yung mga students 4 after doon sa akin, SB. sa inyo. Magpa-5 na, may cutting kasi yung SB, yung DepEd, kaya pag 5 na sa December or November, doon na sa kabila. Sa 4 lang kami. Mahirap din napilitin kung minsan yung bata, lalong-lalo na pag pumasok ng maaga, mag-stay around na almost 3 years doon sa eskwelahan. Wala ba kayong na-experience na yung bata parang umaayaw na pumasok dahil masyadong bata pa? Bago doon sa edad na 4 years old or 3 years old na pinapapasok nyo doon sa daycare worker. Ang mahirap SB na akapin na bata is yung 2 years old, pero pag 3 to 4 parang sanay na sila kasi yun na yung namulatan nila SB. Okay, salamat Mr. Chair. Okay, thank you po SB Bawa and Madam Maba. Thank you din, Chairman. Okay, Honorable Esteban. One last question na lang ito, Mama. Yes, SB. Ma'am, yung pagtaas at pagbaba ng literacy rate sa ating bayan. Kompleto naman po ang feeding program natin, di ba? Yes, SB. Yung napakaliit na rate na mababa nga, ano ang kahit isang factor lang? Bakit kaya? Sa pagbaba ng rate. Ano yung mga factor na that might affect the rate of the non-literacy rate pagbaba? Anong mga factor na nakikita natin in spite of having this feeding programs?
Saka sagot ko na din dun sa tanong ni SB Bawa na yung bata, parang kahit 2 years old pinipilit natin na papuntahin sa school. Just a matter of adjustment lang kasi yung apo ko, pinupuyat ko sa araw para sa gabi bagsak. Maagang magising, matulog. O, yan, punta na sa school. Ina-adjust mo lang yung time niya sa pagtulog. Basta sanay din na magising yan sa umaga. Nakikisabay na rin sa mga matatanda. Kung baga, yung sabi mo SB sit-in, yung batang 2 years old? Hindi, yung apo ko naman kinder na rin. Kaya lang yung Pwede SB, yung kung gusto mo, yung 2 years old, pwede na dun. Pero hindi sa pilitan na ituro mo sa kanya yung, SB, yung, magturo din kami ng simple. Pag 2 years old, papasok siya, pero hindi siya papasok SB, okay lang naman yung bata na ayaw papilitin. Pero yung may gusto, tatanggapin din namin SB. Pero sa literacy niya, yung mga socialization, kung gusto niya din ang magsulat or mag-scribbling, mag-coloring, bibigyan namin sila SB. Suwartay ko na tayo nga kakaasimit di kita teachers ko na halos ipaw awir tayo di kaya anak tayo nga 2 years old lang antay pa agbayad di 50 pesos mitiman konsensya na just a matter of 50 pesos how many hours na inaalagaan yung 2 years old na anak apo? 3 hours to 2.5 hours SB. Mahirap talaga. Okay na? SB? Okay, maraming salamat. Ma'am Banji and SB Esteban. Pahabol. Okay, honorable. Ma'am, ilan po ba ang tinuturoan niyo sa isang klase? Yung isang period ng ilang bata po? Sa akin ngayon, SB is 21. Pero pag marami na kasi sir, nag-aano na si ma'am na dalawang teacher na at saka may 8 teachers pag marami. Pero sa inyo ma'am, 21, may 8 po kayo? Wala SB. Kung ako sasuggest ko Mr. Chair, yung 21 kasi sa ganong edad, talagang hindi mo kayang i-handle yan. Yung ganong karami. Yes, SB. Kahit sabihin mong nagpi-play lang sila habang tinuturuan mo, malikot na malikot talaga yan. Malikot talaga, SB. Kaso lang, ang ginagawa namin, nakikipagkaibigan kami dun sa mga parents na naghahatid na talaga tinututukan yung anak, doon kami nagpapatulong. Hindi na rin kami nagluluto sila na bahala na sila kung anong gusto nilang gawin. Basta yung lulutuin nila is ibigay namin lahat. Meron din kaming parents aid na kung gusto niya mag-volunteer, ayun, naki-friend lang kami sa kanila para kaya namin yung ginagawa namin, SB. Okay, thank you. Okay, Honorable Vice. Sige po, naengganyo kami. Ang galing mong magsalita, madam. Naengganyo kaming magtanong at makipagkwentuhan sa iyo. Yan tuloy, dami naming question sa iyo. Required ba magpadala ng baby namin o ng mga anak namin sa daycare? Hindi naman. Ayun ang plano noon, Your Honor, kasi plano ni ma'am, kung yung, sino yung may gustong mag-iwan ng bata, kung trabaho namin, gagawin namin, Your Honor, kaso lang, ang kulang is wala kaming crib, wala kaming space na malaki. Pero kapag yung edad po ng daycare less than 4 years old, tama po ba? Yes. So kung ako yung parent, hindi naman ako required na dalhin yung anak ko sa daycare. Tama? Pwedeng yung first encounter niya sa school is kinder na. Pwede? Pwede, Your Honor. No. I think hindi na i-accommodate sa formal education kung hindi dumaan sa daycare. Yes, so Your Honor. Ang daycare? Required ang daycare. Mr. Chair. Meron bang private na daycare? Yes. Meron, Your Honor. Naalala ko po kasi diretso ako ng kinder eh. Wala akong daycare. Pero ngayon required na ang daycare. Meron na, Your Honor. Iba na yung daycare sa... Yun yung nursery.
So walang choice yung magulang kundi magpadala ng bata sa daycare or nursery. Yes, Your Honor. Kasi yung tatanggap sila sa kabila, ngayon yung bagong regulation, Your Honor, is kukunin nila yung certificates kung sila talaga ay pumasok sa daycare. Yun yung binabaan ng ECCD, Your Honor. Okay. Okay, thank you. Maraming salamat, Vice. Thank you din sa inyong lahat. God bless po. Okay, merong pa bang katungan? Wala na. Pag wala na po, punta na po tayo sa applicant number 2, the Federation of PWD. Introduce po yung inyong I would like to invite po Ma'am Pilar Sarmiento na lang. Good afternoon po sa ating lahat, especially to our Chair, Vice Mayor Harold Respicio, and to SB Albino Cuntapay, SB Apostol, SB Seban, SB Kuturan, SB Barangan, and SB Bawa. Kami po ang Federation of PWDs, nire-represent po namin. Nandito po kami para po mai-acknowledge po yung accredit po namin sa PWD Federation po. Okay, thank you, Madam. Ma'am Pilar, bagong reorganize tayo ng Person with Disability Federation. Di po Yes ba? po, Your Honor. Kayo po yung bagong president. Opo. Last time po nagkaroon po tayo ng hearing dito regarding po sa inquiry ng mga privileges and benefits ng persons with disabilities. Opo. Lalo na po yung mandatory coverage po natin sa PhilHealth last time. So nakausap naman po natin ng ilan sa inyo. Kamusta na po ang inyong federation ngayon, mula po nang muli tayong nag-usap? Sa ngayon po nilalakad po lang, inaayos pa po namin yung mga forms kasi hindi po kami makikilos-kilos kasi medyo malalayo po yung mga namin at saka yung sa mga panahon po, kaya naaantala po kami. Ano yung ginagawa niyo po? Nagpo-profiling po kayo? Opo, yung sa mga forms po, kasi yung dati sinasabi namin problema po namin, hindi pa po naayos-ayos. Okay. Ito pong ginagawa po nating profiling ay para magkaroon ng updated master list ang person with disability sa Reina Mercedes. Opo. Kasama na po ba sa profiling natin yung sa inclusion po natin sa mandatory coverage ng PhilHealth? Opo, yes, Your Honor. Sino po nag-a-assist sa atin mula po sa Rural Health Unit pagdating po doon sa ating profiling? Si Focal po namin at saka si MSWD po. Focal person ng PWD Si Ma'am Maji po. Maji din ako. Ma'am Maji. Nagbabarangay din po ba si Ma'am Maji para ma-assist po kayo sa barangay level sa pagpo-profile? Yes po, Your Honor. Okay. So kung inumpisahan na po natin yung profiling natin almost 1 month ago, gaano po katagal ang target po natin na matapos ang profiling para lahat po kayo ay automatically enrolled na sa PhilHealth? 1 month po siguro, Your Honor, kasi hindi pa po na-establish yung mga kailangan pa po namin iayos. Paperwork? Yes po, Your Honor. Yung mga forms po. Sino po nagpo-provide ng mga intake sheet nyo? Yung mga forms po na ginagamit sa profiling? Si Focal po namin, Your Honor. Si Focal. Opo. Okay. Ano tawag dito? Ano pa ang mga plans po ng PWD Federation natin sa mga susunod na buwan, araw? Iayos po lahat ang kailangan ayusin po, Your Honor. After po ng reorganization po natin, Yes po. ano po ang susunod na activity po natin sa PWD? Mga programa po. Yung sa ma-establish sana po yung meron pa kaming sapat na yung pondo po sana para mabigyan kami ng
Pangkabuhayan po, Your Honor. Meron po ba tayong pending request para po sa inyong pondo na hinihingi? Wala pa po, Your Honor. Kanino nyo po balak manghingi ng pondo or Kung assistance? sino po yung available na magbibigay po, Your Honor. Walang recommendation si focal person kung saan pwede manghingi? Wala pa po, Your Honor. May SEC registration na po kayo? Wala pa po, Your Honor. Nilalakad Inaayos niyo po? pa lang po namin, Your Honor. Nilalakad nyo po yun? Opo. Once po na makakuha po kayo ng SEC registration, tapos kung makakuha po kayo ng accreditation mula sa amin, tsaka po tayo gumawa ng referral. Yes po, Your Honor. Ito po, para po may face value po tayo na humingi ng assistance o grants po sa kung saang mga ahensya pagka meron po tayong accreditation. Yes po, Your Honor. Okay, maraming salamat, Madam and SB Apostol. Matanong ko lang po, Madam, ilan po kayong member dito po sa Reyna Mercedes? As of now po, Your Honor, is 801 po. Oh, ang dami pala. Opo. May mga bagong aplikante po. Dati po kasi is 742. Tapos ngayon po, yung updated po is 841. 801 po. Okay, madami pala yung members ng PWD. So, meron pong ibang katanungan kay Madam sa ating mga kasama. Alright, Madam. Okay, Honorable Vice Mayor. Ito po ang pagkakataon nyo ng maningil sa amin, ma'am. Noong panahon ng eleksyon, ang dami naming pinangako sa inyo, mga taga-PWD. Singilin nyo na kami. Ano ang gusto nyo? At ibibigay namin sa inyo sa abot ng aming makakaya. Abot ng makakaya, okay? So, limitado lang ang kaya natin. So, sabihin po ninyo. Yung sa... regarding po sa registration po namin is wala pa pong sponsor po. Magkano po ba yun? 100 per head po. 100? 200 na. 200 per head? Yun lang ang gusto nyo? Wala nang iba? Kasi naalala ko ng kumpanya, sinasabi ninyo, walang ayuda ang PWD, tama? Yes po. Naalala ko, nag-promise ata ang park. Masarap mag-promise pag kumpanya. Basta may palakpak eh. Mura lang naman mag-promise. So, alin sa mga promise namin ang gusto nyong matupad? Sigilin nyo na para magawa na namin. Basta po yung mabigyan po kami ng mga established na yung pagkakakitaan lang po namin para naman po hindi kami aasa at aasa sa mga... Anong pagkakakitaan ang gusto nyo? Trabaho or negosyo? Siguro trabaho sa mga nakapagtapos, tapos negosyo sa mga hindi po nakatapos ng pag-aaral. Kasi karamihan po sa mga PWDs is nasa low-key po sila ng pamumuhay. Medyo malabo po yung trabaho kasi ang government natin, wala naman kaming kampanya. Yes, po, Your Honor. At saka yung mga available lang is mga trabaho sa munisipyo at wala naman atang priority sa mga PWD. Pero mukhang malabo yun. So doon tayo sa sa Pangkabuhayan po. livelihood, kabuhayan. Yes po. O magkano ang gusto ninyong pangkabuhayan? Showcase. Nasa sa inyo na po yun kung magkano po yung gusto Anak sa niyo. inyo na, wow. Napaka-modest nyo naman. Ayaw nyo kaming sigilin na. O sige. Bahala kayo kung anong makukuha ninyo. Anyway, madam, yun, ina-encourage ko kayo na i-promote ninyo yung interest ninyo. Napaka-swerte po ninyo kapag nakuha ninyo yung position na yan, na i-represent nyo po ang inyong mga kasama na PWD. At kung ano po ang gusto ninyo, huwag po kayong mahiya na i-voice out para po may consider ng ating executive department dahil sila yung gumagawa ng ating budget. Dito naman po sa council, makakaasa po kayo sa akin at sa aking mga kasama dito na ide-deliberate namin ng maayos. At malay mo, marinig namin ulit sa inyo, ang boses ninyo kapag nag-deliberate na kami ng specific budget na para sa inyo. Na sana'y mas mataasan or mas mabawasan or livelihood man yan or trabaho or pang negosyo. Tama po. So, inaasahan ko po na mag-participate kayo at that time. Pero this time, sana maganda kung meron kayong specific na gustong hingin para meron tayong starting point. Thank you po, Your Honor. Okay. Okay, napakagandang
kanya po Vice Mayor. So, okay, SB Bawa, recognize. So, may dagdag ko lang dun sa mga binitawan ni Honorable Apostol. Kailangan para ma-recognize po kayo rito, yung mga para ma-accredit kayo, kailangan ipursigin nyo na pupuntahan yung SEC para ma-register na rin kayo. Kahit anong gawin natin, hindi masasabing isang grupo yan pag hindi nyo ginawa lahat yung mga requirements na kailangan namin dito bago doon sa accreditation. And then doon sa pangdagdag, doon kay Vice Mayor, although alam nyo naman nung nakarang election, may commitment na kami sa mga senior citizen. Yung senior citizen sa atin is 3,000 something. Last. Napakahirap din sa amin kung pag na-accredit na kayo, andyan si Vice Mayor, andyan si Apo Barangan, andyan si Laring, andyan si Tony, andyan si Binong, mga honorable yan. Siguro, walang hindi yan pagka nag-request kayo pagkatapos ng accreditation. Salamat. Thank you po. Okay. Sana sabay-sabay parati yung yung pagpasa ng budget tsaka yung election season no. Tsaka kumpanya para mas madaling makahirit. Ginagawa, no? Tabla-tabla to, Tabla-tabla na to. Anyways, di po. Sige. I yield. Mr. Chair. Ma'am, ano po yung babayaran nyo? 100 pesos para sa... Sa ano po yun, annual dues po ng sa per barangay po. Kasi sa association po yun. Every Sa federation. annual dues nyo. So every year nagbabayad ko 100 Yes po, pesos. 100. Tapos sabi nila, bakit yearly? Sabi, annual dues po yun natin, kaya kailangan bayaran po natin. Sabi ko, problema po nila kung saan nila huhugutin po yun. So 81 po kayo. Okay. 801 po. Mukhang sasagutin ng DSB Barangan yung registration. Ay, monthly due. Mga ano lang yun, 160, 162,000 lang yun. Kung 200 isa. 801 times 200. 200. Kaya yan. Ano po pang benefits para mag-register? Bakit po kailangan nilang mabayad? Sabi nga, disabled na nga ako, magbabayad pa ako every year. Anong Doon po benefits? sa federation po yun, Mr. Chair. Para lang, ano ba yung nakukuha nila kapag nagbabayad sila ng membership every year? Para sa pondo po yun, para pag, just in case na mangangailangan po kami, meron po kaming huhugutin. Sino po ang natutulungan ninyo from that funding? Sa PWD po yung mga may sakit po, yung mga walang ano po. Gaya po ng kasamahan po namin ng mga PWD, may mga nagkikimo, may cancer. Opo. Kailangan, gusto po namin silang tulungan, kaso lang wala pong pondo. Kaya doon po kami nag-aano sa annual dues namin po na. Meron 0.5 po, pero kulang pa rin po yung pag ano. Yes po. So nasabi ko lang ito, baka alam ko at alam nyo rin to. Yung 0.5%, 1% yan, 0.5% mapupunta sa senior citizen, and then 0.5% para sa PWD. Based lang dun sa NTA ng barangay, dun ko computin yung 1%. Hati kayo ng mga senior citizen. Mr. Chair. Okay. Mr. Chair. Recognize, SB Apostol. Ma'am Pilar, ito po, inaayos po natin yung papers natin. Ginagawa rin po ninyo yung profiling. Gusto nyo
fully established yung inyong grupo Yes, na po. PWD. Yes, po. Pag meron po tayong kumpletong papel, hindi man po namin maibigay lahat yung kakailanganin ninyo financially, pero maa-assure po namin na pwede po namin kayong i-assist sa kung paano po pwedeng makahanap ng paraan na mabigyan po kayo ng livelihood assistance. Be Thank you it from for the your- DOLE, Cooperative Development Authority, and kung saan pang ahensya. In fact, next week, October 6 yata yung appointment. Nakikipag-appointment po yung mga project development officers po ng DSWD Regional Field Office to sa Sangguniang. Ako po ang Federation President po ng BNS. Ako po ay taga-North